dreams. Hindi ko na siya gustong makita ulit, no? Binigyan naman ako ng plastic ng ngiti ni Sheila at pasimpleng umirap bago sumunod sa congressman. Si Lester naman ay maarte lang na nagbabay sa akin. Bumuntong hininga ako na makalayo na sila. Nasira ang pagmumuni-muni ko nang dahil sa kanila. Mabuti naman at umalis na. Sweetheart! Lumingon ako nang marinig ko ang malaking boses ni Lloyd. Salubong ang kilay niyang lumapit sa akin. Bakit na naman kaya? Kanina pa kita hinihintay bumalik sa office. Ang tagal mo. Sabi niya, ngumuso ako. Di dapat tinawagan mo ko. Bira ko. Kaya nga naimbento ang cellphone eh. Kumamot siya sa ulo at ngumuwi. Mukhang doon lang niya na-realize na dapat tinawagan niya ako. Wala sa loob ko na ang dami nga pala niyang papel na ginagawa sa lamesa niya kanina. Ang sabihin mo, tumatanda ka na kamo. Nag-aalinlangang sabi ko. Halika na nga, kakain na tayo. Nasa office na ang pagkain natin. Pagkatapos nating mananghalian, sasamahan na kitang mag-ikot sa buong resort. Sabi niya at hinawakan ng kamay ko. Tinahak namin ang daan pabalik sa opisina niya. Sasamahan na kitang mag-ikot sa buong resort. Sinilip ko ang oras sa suot kong relo. Saktong pumatak ang 12:00 ng tanghali. Tanghalian na nga. Anong ulam? Tanong ko. Lumingon siya sa akin at ngumisi. Ako, ay, ang kunot naman pala ng ulam. Ano makunat? Kunot noong tanong niya. Mukhang hindi niya nagets ang ibig kong sabihin, pero unti-unti ay nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Mukhang nagigets na niya. Bumitaw ako sa hawak niya. Ano? Mauna na ako sa office? Sabi ko, sabay takbo. Aliana! Napasimangot ako nang makita si Lloyd na kausap si Sheila. Iniwan ko lang siya saglit sa lobby dahil naiihi ako. Gusto nga niyang samahan ako kaya lang may lumapit sa kanyang matandang lalaki na mukhang negosyante. Tapos, pagbalik ko, iba na ang kausap niya at wala nang iba kundi si Sheila na parehang pakyut sa kanya. Tila pa nga nagniningning ang mga mata ng babae. Habang titig na titig sa kanya, baka naman magkakilala sila. Lumapit ako sa kanila at kumapit sa braso ni Lloyd. Tumingin sa akin si Sheila at tinaasan ako ng kilay. Umawang pa ang labi niya na mukhang nagulat sa ginawa ko. Sweetheart, untag sa akin ni Lloyd. Tumingala ako sa kanya at sweet nang umiti. Ngumisi nga lang siya. Sweetheart? Bulalas ni Sheila. Kunot noong palipat-lipat ang tingin niya sa amin dalawa ni Lloyd. Magkakilala kayo? Dalawang kamay nang kumapit ako sa braso ni Lloyd. Halos yakapin ko na nga ito. Oo, at siya ang boyfriend ko. Taas noo at may halong pagyayabang na sabi ko. Si Lloyd naman ay kunot noo ding nagpalipat-lipat ang tingin sa amin ni Sheila. What? Siya ang boyfriend mo? Huwag ka nga magpatawa. Ang sabi mo kanina, pulis ang boyfriend mo. Nag-uuyam na sabi ni Sheila at ngumisi. Yes, I'm a police officer, Miss SPO1 Lloyd Villar. Pagpapakilala ni Lloyd kay Sheila, sabay labas ng tsapa niya. Ha? Pulis ka? Di makapaniwalang tanong ni Sheila na nabura ang ngisi sa labi. Ako naman ang lihim na napangisi. Pakiramdam ko, nalamangan ko siya. Pulis talaga ang trabaho niya at the same time, pag-aari din niya itong resort. At hindi lang yon, may 3 din siyang pag-aaring restaurant at paupahan. Mayabang at taas na kong sabi. Umawag naman ang labi ni Sheila. Akala niya ha? Lumingon ako kay Lloyd. Nakatingin siya sa akin at nakataas ang kilay. Inis naman na nilayasan kami ni Sheila. Malapad naman akong napangiti at kumaway pa kay Sheila na lumingon at inirapan pa ako. Lumingon naman ako kay Lloyd. Nabura ang ngiti ko nang makita ko ang maitim niyang tingin. Yung tingin niyang parang nanay na pinagbabantaan ng anak na pasaway. Medyo hindi ko gusto ang inasal mo kanina sa harap ng kaibigan mo, sweetheart. Para kang bata. Sita sa akin ni Lloyd habang nasa biyahe na kami pa uwi. Papalubog na ang araw sa labas. Umuso ako. Hindi ko siya kaibigan, no? Kahit na, hindi pa rin tama yung inasal mo. Teacher ka, kaya dapat laging nasa tama. Ang behavior mo. Paano kung may estudyante mong nakakita sa'yo at ganun ang inasal mo? Baka gayahin ka nila. Natameme ako sa sinabi niya. May punta naman siya at wala talaga sa tama ang inasal ko. Napakamot ako sa ulo. Kasi naman naiinis ako kay Sheila kanina. Sorry na. Naiinis lang kasi ako doon kay Sheila. Bakit ka ba naiinis doon sa kaibigan mo? Hindi ko nga siya kaibigan. Schoolmate kami ng college. Lagi kaming magkalaban sa pageant contest noon. Tapos kanina nang makita kami, inunsulto niya ako. Pipitsuging pulis lang daw ang boyfriend ko.
Sinabi niya yon. Sa lubong ang kilay na lumingon siya sa akin. Oo, sabi pa niya. Oo kaya, sabi niya. Dapat ko daw siyang gayahin. Dapat daw mga kagaya ng Congressman Raymart ang mga lalaking pinapatulan ko, sikat at kilalang politiko. Pasumbong na sabi ko, the heck? Mas okay naman ako kaysa sa politikong yun. Inis na sabi niya, tumpak! Kaya nga ikaw ang pinatulan ko kahit matanda. Matured pala. Biglang kabig ko nang samaan niya ako ng tingin. Ano bang buong pangalan niyang kaibigan mo para ipaban ko na siya sa resort? Naiinis pa ring tanong niya. Sinabi na nga hindi ko yun kaibigan ang kulit. Hayaan mo na, hindi naman kami madalas magkita ng babaeng yun. Hindi ko nga rin yun friend sa social media. Kahit na, hindi ko nagustuhan ang sinabi niya kaya ipapaban ko pa rin siya. Mukhang nainis talaga siya. Hayaan mo na nga. Ikaw, pinapagililitan mo ko kanina na hindi tama ang behavior ko. Tapos ikaw naman ganun din. Sita ko rin sa kanya. Tss, palatak niya. Pero mas kinaiinis ko kanina. Sinabihan niya akong bansot. Nakangusang sumbong ko. Lumingin siya sa akin at kinunutan ako na noo. Bansot ka naman talaga. Hindi ka nga lumampas sa balikat ko Nakangising sabi niya. Sumimangot ako at sinamaan siya ng tingin. Oh, wag kang mapipikon. Ako nga sinabihan mong makunat. Kanina Akala mo nakalimutan ko na yon? Nang haba ang uso ko, so gumaganti siya. Di quits na kami. Pero di bali ng bansot ka, bawing-bawi ka naman sa kagandahan at kaseksihan. Malambot pa ang bubis mo. Nakangising biglang kabig niya. Nag-init naman ang pisngi ko. Naalala ko bigla ang kamay niya pumipisil-pisil sa dibdib ko kanina. Tsansingerong pulis. Humalukip ako at inirapan na lang siya. Sa lumipas na mga araw at linggo ay smooth naman ang takbo ng relasyon namin ni Lloyd. Pero gaya din kami ng normal na magkarelasyon na nagkakaroon ng pagtatalo, tampuhan at salusan. Sa pagtatalo namin, minsan lagi akong talo sa kanya. Ganun talaga, mas magaling sa argumento ang matanda at laging talo ang mga bata. Sa usaping tampuhan naman ay ako ang madalas magtampo kasi pikunin ako. Pero hindi nagtatagal ng 1 oras ang tampo ko dahil todo suyo naman siya at tungkol naman sa salusan, mas madalas siya ang magselos. Minsan nakakakilig kapag nagseselos siya pero minsan nakakainis din. Lana, lumingon ako nang marinig ang boses ng co-teacher kong si Eddie. Kakalabas ko lang ng gate at nag-aabang ng tricycle na masasakyan pa uwi. Di ko dala ang single motor ko dahil naflatan ng gulong kagabi ni Ben at pinapagawa niya ngayon. Nginitaan ko si Ed nang makalapit na siya sa akin. Mas matanda siya sa akin ng 1 taon at grade 2 naman ang hawak niya. Mabait siya at may pagka-nerd pero may tsura. Thank you nga pala sa pagtingin sa mga estudyante ko kanina. Pasasalamat niya. Sus! Walang problema, ayos lang. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang mga teacher? Sabi ko, nakisuyo kasi siya sa akin kanina. Na tingnan ko muna mga estudyante niya dahil nagkaroon bigla ng emergency sa bahay nila. Sinugod sa ospital ang nanay niya. Ngumiti siya habang titig na titig sa akin. Bahagya naman akong nailang. Madalas ko rin siya nahuhuling tumitingin sa akin ng ganito. Hindi ko lang binibigyan ng kahulugan. Ang bait-bait mo talaga. Sobrang swerte talaga ng boyfriend mo sa'yo. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Hindi naman ako ganun kabait. Sakto lang. Tumawa siya. Nakitawa na rin ako. Wait, pauwi ka na diba? Sumabay ka na kaya sa akin. Total naman, hindi mo dala ang motor mo. Ihatid na lang kita sa inyo. Alok niya. May single motor din kasi siya. Naku po, wag na. Magkaiba tayo ng way at matatagalan ka lang pag-uwi. Tanggi ko. Ayos lang. Pambawi ko sa pabor na hiningi ko kanina. Napakamot ako sa ulo. Parang nakakahiyang tanggihan siya dahil ang bait-bait ng muka. Kaya lang, Aliana! Napapitlag ako sa malaking boses na tumawag sa pangalan ko na pamilyar. Lumingon ako at hindi ako nagkamali. Bumaba si Lloyd sa pick-up niya. Nakasuot siya ng t-shirt na puti na nakatakin sa camouflage niyang pants. Sa lubong ang kilay niyang lumapit sa akin at malalim ang tingin kay Eddie. Anong ginagawa niya dito? Mag-aalas 5 na. At mamaya pang 7 ang tapos ng duty niya. Lloyd, anong ginagawa mo dito? Tanong ko nang makalapit sa kanya. Sinusundo ka. Sagot niya na matalim pa rin ang tingin kay Eddie. Bahagya pang gumalaw ang panga niya. Kinabahan naman ako. Good afternoon po sir. Bati ni Eddie na ngiwing ngumiti. Tumangulang si Lloyd at hinawakan ng kamay ko. Let's go, Aliana.
Nag-oo na lang ako at hindi makapagsalita. Hinatak na kasi ako ni Lloyd patungo sa pick-up niya. Nilangon ko sa Eddie na nakangangalang na nakatingin sa amin. Bye Ed! See you tomorrow na lang. Paalam ko. Tumangutango naman si Ed at kumaway pa. Sino yung kausap mo kanina? Tanong ni Lloyd. Habang nagmamaneho, halos di pa rin maipinta ang mukha niya. Medyo kinakabahan ako dahil parang galit siya. Bakit na naman kaya? Si Ed, co-teacher ko. Sagot ko. Anong pinag-uusapan nyo? Nag-thank you lang siya sa akin dahil tiningnan-tingnan ko ang mga estudyante niya kanina habang wala siya. Ano pa? Inalok niya akong iatid sa bahay. Kunot noong humingon ako sa kanya. At pumayag ka naman. Hindi. Tumaas ang sulok ng labi niya. Pero kung hindi ako dumating, papayag kang ihatid niya? Sarkastikong sabi niya. Napakunot ang noo ko sa tono ng boses niya. Siyempre, hindi pa rin. Tsaka, may pumitik na inis sa loob ko. Teka nga, wala ka bang tiwala sa akin? Saglit siyang hindi sumagot, pero kita ko ang pag-igting ng mga panga niya at ang mahigpit na hawak sa manibela. Natatakot ako kapag ganito ang itsura niya eh. Parang anumang oras, mang-uubag, pero never naman niya akong sinaktan o kaya pinagtaasan ng boses. Hindi ko gusto kung paano kanya titigan kanina nung nakita ko kayong magkasama. Natigilan ako kasabay ng pagbilis ng pintig ng puso ko dahil sa sinabi niya. Napairap ako at ngumuso. Kinikilig ako na naiinis sa kanya. Walang aagaw sa akin sa'yo. Nakangusong sabi ko at humalakot-kip. Nagtaas kilay siya. Paano ka nakakasiguro? Ang dami-daming lalaki nagpapapansin sa'yo lalo na sa social media. Kahit kasama mo na ako sa picture at nakatag ako, panay pa rin ang papansin sa'yo sa comment section. Bahagya na naman akong natigilan. Totoo naman kasi yung mga sinabi niya. Karaniwan kasi sa mga nako-comment sa post ko sa social media ay mga lalaki na mga kakilala at dati kong mga kaklase. Di ko naman sila nire-replyan. Di rin naman ako mga ang dami ko rin nakikitang basta sa mga comment nila. Mga kaibigan ko lang sila, sabi ko. Palatak niya. Gumuso ako. Saka, hindi naman ako magpapaagaw sa iba. Sa'yo lang ako, ano ka ba? Pagkasabi ko nun ay nag-iingit ang miskin ko. Hindi ko alam kung bakit nasabi ko yon. Lumingin siya sa akin at gumisi. Talagang akin ka lang. Pipilipitin ko ang leeg nang magtatangkang agawin ka sa akin. Napasinghap ako. Ang brutal mo naman. Tsus, mas higit pa doon ang kaya kong gawin, sweetheart. Kaya umayos sa mga lalaki na umaaligid-aligid sa'yo. Hindi ko alam kung seryoso ba siya o nagbibiro. Hindi ko pa naman kasi siya nakikitang manakit ng ibang tao at ayokong manakit siya ng dahil sa akin. Tumikim ako. Oo nga pala. Bakit mo pala ako biglang sinundo? Hindi pa tapos ang duty mo, di ba? Pag-iiba ko sa usapan. Bumuntong hininga siya at tumingon sa akin. May kukunin lang akong gamit sa bahay. Dinaanan na kita dito. Siya nga pala, sweetheart. 2 araw ako mawawala. Kunot noong nilingon ko siya. Bakit? Saan ka pupunta? May operation na gagawin ng grupo sa bayan ng Santa Luna at 2 araw kami doon. Tsaka mahina din kasi ang signal doon, baka hindi kita matawagan. Ang Santa Luna ay nasa pinakadulong bahagi ng lalawigan. Liblib na lugar ang bayan na ito at malayo sa kabihasnan. Nasa paanan ito ng malaking bundok. Ito ang pinakamahirap na bayan sa buong lalawigan. Kukutaan ito ng mga rebelde at mga kriminal. May sumipang ka ba sa dibdib ko? Hindi ba delikado doon? Nag-aalalang sabi ko. Tumango siya pero huwag kang mag-alala. Kasama namin sa operasyon ang kasundaluhan dahil mas kabisado nilang lugar na yon. Hindi pa rin nababawasan ang pag-aalala ko sa kanya. Hindi man niya ikwento ng buo ay alam kong delikado ang sinasabi niyang operation. Kailan ang alis mo at kailan ka babalik? Mahina ang boses na tanong ko. Mamayang 7:00 ng gabi. Baka Biyernes ng tanghali. Hanggang gabi. Pero mga gabi, baka makakauwi na ako. Saglit akong di nakaimik. Simula naman ligaw siya at maging kami ay ngayon pa lang kami magkakalayo sa isa't isa ng 2 araw. Nasanay na kasi akong araw-araw siyang nakikita at nakakausap. Bukod sa mamimiss ko siya ay nag-aalala din ako. Ay naku, delikado talaga yung trabahong napili niya kasi buhay talaga. Walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa kanya sa susunod. Hays, ang hirap din palang magka-jowa ng pulis. Okay, basta mag-iingat ka dun ha. Nasabi ko na lang. Tumango siya at kinuha ang kamay ko at dinala sa labi niya. Parang sumisirko na naman ang puso ko sa lakas ng kabog nito. Nag-aalala ka ba? Malambing na tanong niya. Ngumuso ako. Hindi no. Bakit naman ako mag-aalala? Magaling ka. Kung kayo ang kinatatakutang pulis dito sa bayan.
Basta mag-ingat ka ha. Galingan mo sa pag-ilag ng bala ng barila, huwag ka magpapatama. Pag umuwi kang may tama o maski sugat lang, ibe-break kita. Sabi ko, sabay irap sa kanya. Tumawa siya at pinupog ng halikang kamay ko. Don't worry, sweetheart. Mag-iingat ako para sa'yo. Kinagat ko ang labi. Kapag may signal, tawagan mo ako ha. Yes po, ma'am. Natatawang sabi niya. Pwede ba ako mag-request? Nilingon ko siya. Ano yun? Umiti siya. Pwede ka bang masolo sa bahay ko hanggat hindi pa ako umaalis? Sobra kasi kitang mamimiss kahit 2 araw lang tayong hindi magkikita. Walang pag-aalinlangan na tumango ako. Gusto ko rin siyang makasama hanggat nandito pa siya. Tumango siya at kinuha ang kamay ko at dinala sa labi niya. Parang sumisir ko na naman ang puso ko sa lakas ng kabog nito.